So yun nga guys, dito na tayo sa may Esteves Beachfront Resort sa may Dinajawan, Aurora. So yan, ito yung kanilang mga amenities. Meron silang cottages, mga rest house. So yan, punta tayo sa pinaka beach area na guys. And yan guys, papansin niyo may tent dito. So pwede rin tayo mag tent pitching. At yan lahat ng mga rooms na available sa kanila. Ito nakakatawa pa guys, tingnan niyo yung buhangin, pino at kulay puti. Paganda. And yun guys, after a while, nag-decide na rin kami na umuwi kahit medyo maaga pa kasi sobrang layo ng Dipocolo, Aurora sa aming hometown. So yun guys, kung mapapansin niyo, tayo ay naka-voice over lang dito sa part ng video na to kasi hindi rin naisaksak na maayos yung ating microphone. So, pero mamaya mag-audio naman din yung footages. So, tignan-tignan na lang muna natin kung ano bang mangyayari sa biyahe namin. Huminto pala ako dito para kuha ng video yung mga kasama ko habang sila ay dadaan sa may magandang tulay na to. So, tara guys. At ito na nga sila guys, yung aming grupo na SA South Riders Club. And yan, shoutout sa inyo mga kaibigan dyan. So, kailan ba ang sunod nating ride? So, tara na, baka makapag-gear and trade tayo before matapos tong 2023. Shoutout sa inyong lahat. Habang kapauwi na ay di pa rin ako makapaniwala sa ganda ng lugar na nakita ko. Papunta dito sa may Dipocolo, Dinajawan, Aurora. So, ibang-iba kasi yung feeling ng pagbiyahe namin ito compared sa mga nauna namin mga rides. Kasi din siguro sa mga dahilan kung bakit sobrang na-enjoy namin yung ride na to ay kompleto kasi siya. So dadaan ko sa mga bulubundurong lugar, mga taas na lugar. At after naman ng mga bulubundurong yun ay nasalubungin ka ng magandang karagatan. So siguro yun yung nakadagdag sa experience namin. Kaya sabi ko na isa to sa mga best ride na nagawa ng aming grupo. Yan, tignan nyo naman yung dinadaanan namin na road na to. Napakaganda niya at talaga, nakaka-relax. Kaya sabi ko, iba pala talaga yung naibibigay ng pagmumotor. Buti na lang at naranasan natin yung mga ganitong experiences. At habang dinadaanan ulit namin itong coastal highway na to, na nadaanan natin ng unang araw, ay naisip ko na kaganda pa rin talaga at hindi nakakasawang pagmasdan yung mga ganitong klase ng tanawin. Kita naman. So siguro pag nagkaroon ng pagkakataon ay balikan ulit natin yung lugar nito kasi kahit ang talim talaga niya at yun nga, one of a kind experience na maalala habang tayo bumili. And ito guys, on the way kami ngayon papuntang Baler at mukhang dito na kami magla-lunch at pagkapahinga ng kaunti. May mga kasama din kasi tayo na medyo may edad-edad na. And wala, ganda pa rin dito. Grabe. Kaya lakas ng hangin, tiyatay tayo. So sige, kita-kits na lang tayo pagka nandun na tayo sa may Baler. Haba ng tulay. Dito na nga tayo sa may Baler at dito na tayo picture ng konti at konting kain para diretso na yung ating biyahe pa uwi. And yun guys, nakakain tayo sa mga install tayo nag-lunch and nag picture taking lang doon sa may I Love Baler signage. And ito, on the way back na kami pauwi ng Bulacan. So I think dadaan daw kami sa Bungabon para maikot namin yung route ng pauwing Bulacan. So tara, tignan natin kung anong magiging ganap sa biyahe. Let's go guys. So yun guys, ano update lang, dito na kami sa may part ng Nueva Ecija, Bungabon.
Kakadaan lang namin doon sa may Villa Arc, dito sa may Aurora, and ito, Bungabo na yung binabagkas natin ito. Dito tayo nakapag-vlog kanina dahil medyo sobrang tatarik ng mga kurbada doon sa dinaanan namin, and nag-focus na lang tayo sa pag-drive para safe tayo. So tara, tuloy na natin ang ating pag-uwi. Meron pa kaming babiyahin 100 kilometers mahigit papuntang Bulacan. So let's go guys. Yun nga pala guys, share ko na lang din pala sa inyo na dito yung first long ride experience ko ever since, and ito din yung unang ride na ginawa namin nitong motor ko na si Raider F5. So napaka-sentimental talaga nitong lugar na to para sa akin, kasi dito ko na-experience yung pagod, yung tipong pag uwi ko sa bahay ayoko munang hawakan yung motor ko. So yun, pero akalain mo diba, dito nagsimula lahat. Dito nagsimula yung ating motorcycle journey. So tara, biyahe na ulit tayo. At andito na ulit ako, Bungabon. Grabe guys, nakakatindig balahibo dito guys. O baka dahil sentimental nga lang talaga itong lugar nyo sa akin, parang biglang nawala yung pagod natin, wala kaninang biyahe. Isa pala nakakatawa pala guys dito, ang dami naming nakakasabay ng truck sa daan. Sumisenya sila kapag nasa kurbada na kung okay bang mag-overtake or hindi. So napakahusay din ng mga driver ng trucks dito. Tayo guys sa may tulay ng Labi River. So nakabalik na rin tayo dito after so many years. Eto na yan, yung Labi River Bridge. Oh, ganun pa din naman, wala pa rin pagbabago, same pa din. Pwede pa din maligo dun, mga cottages. Alright, paalam mo na ulit Bungabon, babalikan kita next time. So dito tayo guys sa may Palayan City, 70 kilometers away wala sa aming bayan. So dito kami guys sa may bypass ng Cabanatuan to Santa Rosa, Nueva Ecija. At konti na lang naman, nasa Bulacan na rin kami. So siguro dito natin tapusin yung ating biyahe papuntang Dirajawan at pabalik ng Bulacan. So maraming salamat sa iyong panonood kung dito ka pa sa dulo ng ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pakiclick mo na yung subscribe button, pakiclick mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. See you soon sa ating mga susunod pang upload. Ride safe. Peace. Grabe, nakakapagod yung biyahe guys. More or less 220 kilometers one way. So at least 450 kilometers yung ating babiyahin after ng ride na to.